panahon, magsikawit tayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsikawit tayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon ng lalaki. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," tugon niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway, may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae, laging mag-aaway, binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Sa babae namay ito ang salaysay. Sa pagbubuntis mo ay mahihirapan, lalo kung sumapit na ang iyong pagluluwal. Ang lalaking ito na asawang hirang, susundin mong lagi habang nabubuhay." Hinarap naman ng Diyos si Adan at ganito ang sinabi, "Pagkat nakinig ka sa asawang hirang na iyong kainin, yaong bungang bawal, sa nangyaring ito, ang lupang tanimay, aking susumpain magpakailanman. Ang lupang ito'y para anihan, pagpapawisan mo habang nabubuhay. Ang damot tinik ang yaong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakanin, upang pag-anihan ang iyong bukirin, magpakahirap ka hanggang sa malibing. Yamang sa alabok doon ka manggaling, sa lupang alabok ay babalik ka rin." Eva ang tinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan.
Ang mag-asaway binigyan ng Panginoon ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Sinabi ng Panginoon, katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Hindi na siya dapat tulutang kumain ng bungang kahoy na buhay at baka hindi na siya mamatay. Kaya't pinalaya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. Pinalayas nga siya ng Diyos at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay siya ng bantay na kerubin. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas upang hindi malapitan ninuman ang punong kahoy ng buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Poon, aming kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang, hindi mo pa nilikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon, aming kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis. Parang damo sa umagang tumutubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumagabi, nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Yamang itong buhay nami, maikli lang ang panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong, hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghirap sa ngayon. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, muling nagkatipon ang mga tao. Naubos na nila ang kanilang pagkain, kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, nahahabag ako sa mga taong ito sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala ring silang makain. Kung pauuwiin ko ng gutom, mahihilo sila sa daan. Galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganitong karaming tao? Tugon ng mga alagad. Ilan ang tinapay niyo riyan? Tanong ni Jesus. 7 po. Sagot nila. Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa.
Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at iniutos niyang ibigay din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog, at nang tipunin nila ang pira-pirasong tinapay na lubabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. At may 4,000 ang kumain. Pinayaon ni Jesus ang mga tao, saka siya sumakay sa bangka kasama ang kanyang mga alagad at nagtungo sa lupain ng Dalmanuta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang inyong katabi, mahal ka ni Lord. Ayan. Palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito. Ha? Sabihin nga po ninyo, thank God I am blessed. Mas malakas. Tignan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, thank God you are blessed. Mas malakas. Sabihin natin ng sabay-sabay, thank God we are blessed. Mas malakas. Purihin natin ang Panginoon sa umagang ito. Napakadami ng pagpapalang ibinubuhos na sa atin ni Jesus Nazareno. Amen? Kaya tayo magpasalamat sa Diyos sa mga biyayang ibinibigay sa akin at sa atin, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Amen? Tingnan mo katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, kaibigan. Tanungin niyo, wag akong tanungin. Tanungin niyo kaibigan. Sabi mo, kaibigan, marunong ka bang maawa? Di ba pag may nakita tayo dyan tao, no, nahihirapang lumakad, ano sinasabi natin, kawawa naman yung taong iyon. Pag nakita natin yung ating anak, nahihirapang mag-aral, kawawa naman ang anak ko. Pag nakita mo yung kaibigan mo, hanggang ngayon, wala pang jowa, kawawa naman ang kaibigan ko. Di ba? Kalimitan natin narinig ang awa. Nakakaawa kasi nakita natin yung kanyang kalalagayang kahabag-habag. Nakita natin nahihirapan siya. Ang bukang bibig natin, nakakaawa naman siya. Pero sapat na ba na tayo ay maawa? Hindi. Sapagkat ang totoong awa ay sinasamahan ng ano? Ng gawa. Nakita mo nang nahihirapang maglakad ang taong iyon. Hindi makatawid ng kalsada. Nang sinamahan ko yung taong yan, yan ang totoong pagiging maawain. Yung anak ko, wala pala akong anak, no? Yung anak po ninyo, no, na nahihirapang mag-aral, tinulungan mo na gumawa ng assignment, yan ang totoong awa. Yung kaibigan mo na hanggang ngayon ay wala pang jowa, no, sinasamahan mo siya sa kanyang mga lakad, pinasasaya mo siya, iyan ang totoong awa. Sapagkat sa ating mabuting balita ay napakinggan natin ang Panginoong Hesus ay nahabag. Siya'y naawa din. Bakit? Yung mga tao, kasama niya sa mahabang araw, abay ubos na ang baon. Anong ginawa ng Panginoon? Siya'y naghimala. Kinuha ang 7 tinapay, kinuha ang maliliit na isda, nadalangin at dumami. Ipinakita dito sa ating mabuting balita na ang Panginoong Hesus ay marunong maawa, marunong mahabag.
Pero hindi lamang siya nahabag, hindi siya na lamang naawa, gumawa din siya ng paraan para yung gutom ng mga tao ay maibsan. Gumawa siya ng paraan upang nang sa ganon, yung mga taong pagod, yung mga taong gutom ay makakain. Ganyan kabait ang Diyos. Pakinggan natin ang unang pagbasa. Kita niyo sa ating unang pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Abay nakita natin, narinig natin dito, yung unang ating mga magulang ay naging matigas ang ulo. Sabi niyo nga, matigas ang ulo. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan niyo yung katabi niyo. Yan. Tanungin mo, kaibigan, matigas ba ulo mo? Yan. Oh. Mga Pilipino yung minsan ay katigas ng ulo. Pag nilagyan mo ng niyog, baak. Aba. Ay sabi na ng Diyos, huwag mong kainin ang ipinagbabawal na pagkain. Kumain pa rin. At nung sila ay nakita na ng Diyos, anong ginawa ng ating unang mga magulang? Nagturuan. Ay gawa po kasi nitong babae, ay gawa po nitong ahas. Aba, ay tinanong lang naman ng Diyos, ay kumain ka ba? Oo, hindi. Tamong ginagawa ng kasalanan. Kaysa aminin ko na nagkamali ako, itinuturo ko pa ang iba kung bakit ako nagkaganito. Di ba gayon din tayo? Oh. Ay bakit ako nagkaganito? Gawa mo, ay lahat ay tinuro. Abay hindi. Kita naman ng Diyos na nangyari Di ba ga? O nung tinanong naman ng Diyos yung si babae, kumain ka ba? Anong sagot ni babae? Ay gawa ho ng ahas. Ay oo, hindi lang naman ay siyempre, kawawa yung ahas. Di siya nabuntungan. Di siya naparusahan ng Diyos. Tinan ho ninyo. Ang unang pagbasa, ipinakita ang katigasan ng ulo ng ating unang mga magulang. Ang kanilang pagiging masuwayin. Ang kanilang pagsisinungaling. Abay sa harapan ng Diyos, ora mismo parusahan yan. Bakit? Sutil ka Hindi ka marunong sumunod. Pero ano pa rin ang ginawa ng Diyos? Sa kabila ng hindi pagsunod ng ating mga unang mga magulang, nahabag pa rin siya. Bakit? Sapagkat hindi kayang maatim ng Diyos na masira ang kanyang pinakamagandang nilikha. Sino yun? Ang tao. Kaya nagbigay ang pangako ang Diyos. Tandaan mo ito, ahas. No? Ahas, tandaan mo ito ha. Ikaw, aabang ka sa kanyang sakong. At ikaw naman ay aapakan niya sa iyong ulo. Ay bakit yun na naging pangako? Sabi din niya ng babae, ang babaeng aapak sa iyong ulo at aabangan mo siya sa sakong. Bakit? Ay sapagkat ang unang babae ang naging dahilan ng pagbagsak ng tao. Subalit sa pangako ng Diyos, sa pamamagitan din ng isang babae, itataas muli ang nasira at nahulog na tao. Bakit? Sapagkat ang babaeng iyon ay magiging tagapagdala ng anak ng kataas-taasan. Amen? Ay sino ba gayon? Ay walang iba kundi ang mahal na inang birhen. Hindi sa ganang sarili ng mahal na ina ang aapak, kundi ginamit ng Diyos ang mahal na ina para apakan ang ulo ng kasalanan, ang ulo ni Satanas. Bakit? Sapagkat dala-dala ng mahal na ina sa kanyang sinapupunan ang salitang nagkatawang tao. Walang iba kundi si Jesus. Ay hindi ba ganyan pagiging mahabagin ng Diyos? Nagkasala na ang tao. Pwede nang hayaan ng Diyos ang tao, subalit gumawa pa rin ng paraan ng Diyos dahil sa kanyang habag upang ako at tayo ay maligtas. Ay hindi lang yan. Ano ba sabi sa atin pa? Bago sila, tamo, anong naging parusa sa kanila? Pinalaya sila saan? Sa Eden. Pero basta na lang ba sila pinalayas? Hindi. Gumawa pa ang Diyos ng kanilang damit na yari sa balat ng hayop. Isipin mo na yun. Kabait talaga ng Diyos. Amen? Amen? Ito mo. Napakamahabagin ng Diyos. Amen?
Napakamawain ng Diyos. Amen? Nagkasala ng mga unang tao, subalit gumawa pa rin ng paraan ng Diyos para sila ay huwag mapahiya paglabas ng halamanan. Eh di ba ganun din tayo? Tamo, sino ditong buhay, taas ang kamay? Alat kay patay. Oh, taas ang kamay ng mga buhay. Oh. Ay di ba, ba't kayo nahinga pa? Sapagkat ang Diyos ay maawain. Ang Diyos ay mahabagin. Tayo nagkakasala, subalit yan na ninyo. Tandaan ninyo, ang sinasabi ng kasulatan ni ganito, ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Subalit bakit tayo buhay? Sapagkat ang Diyos ay maawain at binibigyan pa tayo ng pagkakataon na ano? Na ang buhay ko at ang buhay natin ay maayos. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan niyo katabi niyo, sabi mo sa katabi mo, kaibigan, salamat sa Diyos, buhay ka pa. Di ba? Oh, totoo yun. Amen? Dahil yan sa awa ng Diyos. Dahil yan sa pagiging mahabagin ng Diyos. At ito ang ipinakita sa ating mabuting balita. Itong mga tao gutom, pagod, subalit pinabayaan ba sila ni Lord? Hindi. Gumawa siya ng paraan. Ito, 7 tinapay, nagdasal si Lord, dumami. Ito ang maliliit na isda, dumami. Gumawa ang Diyos ng pamamaraan. Gumawa si Jesus ng pamamaraan upang maibsan ang kanilang gutom, ang kanilang hirap. Hindi lang sapat sa Panginoong Jesus sa siya'y naawa. Hindi lang sapat sa kay Jesus sa siya'y mahabag. Gumawa siya ng paraan. At yan din ang hamon sa atin bilang mga deboto ng Jesus Nazareno. Amen? Ba hindi lang sapat na tayo maaawa. Hindi lang tayo sapat na tayo ay mahahabag. Bakit? Gagawa tayo ng paraan. Sapagkat ang tunay na deboto ni Jesus Nazareno, hindi lang basta dasal, hindi lang basta awa, nilalaki pa niya ng gawa. Amen? Kaya nga sa ating pagpapatuloy ng ating banal na misa, ngayong umagang ito, na tayo'y nasa dambana ni Jesus Nazareno. Tayo magdadasal sa payong Jesus Nazareno na naway katulad niya, tayo din ay maging maawain at mahabagin. Amen? Amen? Pero hindi lang yon, tayo nagdadasal kay Jesus Nazareno na yung ating awa, yung ating habag, lalo tigit sa ating kapwa, ay wag lang manatiling awa, wag lang manatiling habag, bagkos lakipan ng mabubuting gawa. Amen? 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 Pagpalain kayo ng poong may kapal. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakita ng ating Panginoong Hesus na ang Diyos Ama ang siyang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Hilingin natin sa Kanya ang lahat ng biyayang ipagkakalob niya sa atin. Ang ating itutugon, Panginoon, paapawin mo sa amin ng iyong pagmamahal. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang ating mga pastol, lalo na ang Santo Papa at mga obispo, naway patuloy tayong bigyan ng mga tamang katuruan sa pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga may tungkulin upang labanan ang taggutom, naway maging matagumpay sa kanilang pagsusumikap na mapakain ang mga milyon-milyong nagugutom na tao. Manalangin tayo. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga nagugutom kay Kristo naway matagpuan ng iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang binyag. Manalangin tayo. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga may sakit at mga may kapansanan naway makatagpo ng kalinga, suporta at kasiyahan
mula sa kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga tapat na yumao naway makarating sa walang hanggang kasiyahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Makapangyarihing Ama, binigyan mo kami ng tinapay na buhay tinapay ng buhay mula sa langit upang maging pagkain namin sa aming paglalakbay. Gabayan mo ang bawat hakbang namin sa daan ng katarungan at kapayapaan. Hinihiling namin doon sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo mo, Nanda. Maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming iaalay ang tinapay at alak sa bisag ng aming buhay. Pagsitayo na po, Nanda. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait-inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mo pang magpakailanman, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kita sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos. Siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin,
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kahalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabayak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkaitinuming pagkakaisa ang ibinigay, kami niloob mong makapakinabang kaysa ni Kristo, kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ilabas sa mga pababasbasan. Itaas sa mga kamayo ko ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makakamtanawa namin ng iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon nito, naway lalo kaming makapaglingkod, masunurin at tapat sa iyong na aming malwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva! Taas ang ating mga kamay habang inaawit ang awit sa mahal na poong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, paral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Minulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, walhati ka namin.